Puso. Oo, baka pala pala yun. Mga tol, ay biglang dumating yung kapitbahay ko mga tol. So, mas mabuti naman ay hindi na ako mag-ano dito. Kasi may tao na dito kasama ko. So, katabi ko lang mga tol. So, medyo distansya nga lang ng konti. So, dumating sila. Yung bagong lipat na kapitbahay ko mga tol. So, ayos din naman ay may kasama ako dito kahit paano. So, yun nga, katulad ng sinabi ko sa una kong video kanina mga tol, ay hindi ako tagal ngayon. Aalis din naman ako mga tol. So, hindi ako dito matulog. Hindi ko lang sasabihin mga tol kung kailan ako magbalik sa gubatan. Kuha muna kami ng magulay. Dahon ng ano mga tol, kangkong. Sarap kasi ulamin ito mga tol, may adobo. Buti na lang dumating yung mag-asawa na kapitbahay ko mga tol. So, may kasama na ako dito. Ito pang ulam ba? Talisa ng kinapa. Sardinas. Oh. Paraos mo isang kainan, okay na yan. Yung dito part, kangkong part. Ay! Iba yan, iba yan. Ha? Iba yan. Masarap din yung adobuhin. Kakain nga yung baboy, tayo pa. No? Huwag lang natin Tataba nga yung baboy, no? Huwag lang natin lagyan ng tahok. Oh. Pero pwede na, friends. Para may maadobo tayo mamaya ba? No? Ayan natin na. So may ano mo ng part, may Tanglad. may bigas pa naman ako diyan. May natira pa naman akong kunting bigas. So, dito na lang tayo magluto mamaya part, no? Sabay na lang tayo maghapunan bago ako alis, no? So, tol, At least, nandito yung happy family. Mag-asawa na kapitbahay ko bagong lipat mga tol. So, dati kong kasama sa pamamasada ng pedicab. So, ngayon ay siya lang pa rin ang papatuloy na namamasada. So ako hindi na ako namamasada mga tol dahil yung dati kong pinamamasadahan na tricycle o pedicab wala na yun. Grabe ng padala. Kapalaan. Ganda pa lang yung busos mo, Bart. Saan yung buso? Hindi mo na isali to? Huwag mo lang isalin yan. Ito na lang isalin natin. Okay. Shout out! Gulay Farm. So, para hindi naman ako maano mga tol, para may kasama din naman ako dito kahit wala yung mga anak ko dito mga tol. Katulad ng alam na ninyo. So, dito na lang ako maghapunan sa kapitbahay ko mga tol. Pero yung bigas ko na natira, bigay ko na lang sa kanila dito. At dito din naman ako kakain para may kasama ako. Dahil napakahirap talaga ng buhay mga tol kung mag-isa ka. O hindi tayo masanay kung tayo lang mag-isa. Ilang taon tayong kasama yung mga buong nating pamilya, tapos sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan ay ganito yung mga ano. Itong asawa ng kapitbahay ko mga tol ay kaibigan din ito ng aking asawa. O kaso nga lang nagtatanong siya kung saan na yung asawa ko. O pinapaalam ko naman sa kanya yung mga nangyayari. O nalungkot din siya. Gusto nga sumama itong ano ko, kapitbahay ko na kaibigan ko dati kong kasama sa pamamasada. Gusto niya sanang sumama doon sa kagubatan pero inanong ko na lang mga tol dahil
Alam naman ninyo na mapanganib talaga yung buhay natin doon sa kagubatan. So, gusto niya sanang tumulong para hanapin yung asawa ko at yung anak ko. So naawa din ako sa kalagayan niya, may mga anak din siya. So, hindi ko na lang ipakita sa video yung ano niya para din naman sa kapakanan nila, para sa safety nila. So tinatakpan ko na lang yung mukha niya, lagyan ng towel para hindi makita sa video, para din naman sa safety nila. Pero hindi naman sila magtatagal dito mga tol, dahil itong tinitiritan nila ng bahay pansamantala lang, dahil yung bahay nila doon sa kabilang dako ay hindi pa natapos. Pero balak nila na ibenta itong area nila dito dahil natatakot din sila na tumira dito, at masyadong malayo din doon mula sa lungsod. So napakalayo talaga at very expensive talaga mga tol kung dito ka tumira. So hindi nila kakayanin kung dito sila magtira, kaya samantala dito muna sila habang hindi pa natapos yung bahay na pinapagawa nila. O after matapos yung bahay nila doon na pinapagawa ay aalis din naman sila dito, dahil yun nga ay takot sila dito mga tol. Dahil minsan talaga maniwala man tayo sa hindi kapag ginagabihan, lalong na kapag malalim na yung gabi ay may mga dumadaan talaga dito na mga nilalang na hindi natin nakikilala, katulad na ng halimbawa ng mga nangyayari doon sa akin, doon sa bahay ko, mga lumulusog. Isa din yun sa kinakatakutan nila. Itong area kasi namin dito malayo talaga sa lungsod. So, napakasulok talaga dito mga tol. Yung mga paligid mo puro mga puno ng niyog, mga palayan. Then, tapos distansya sa mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay mo masyadong malayo. Katulad na lang doon, may bahay dyan. May mga bahay doon banda, malayo nga lang. Okay na yan? Tapos nito makakain din tayo sa wakas. Ano to, fight fish pan? Ayan, sooner or later pa yan magiging 3 andanas. Tingnan mo yung ano pa na yung ulap ngayon, no? Buti na lang hindi tumuloy yung ulan, no? Hindi kasi maganda yung weather ngayon. Yung mga bahay dito mga tol, yung iba ay wala na talagang may mga magagandang bahay din naman dito, pero kaso nga lang ay walang tao. Yung iba meron, so medyo distansya nga lang. Ulitin ko mga tol, pakisuyo po, pakishare po ng aking video para makita din ito ng aking mga kasama at hindi naman sila mag-alala sa akin, dahil patuloy pa rin sila sa paghahanap ng aking mag-ina doon sa kagubatan at sa iba pang mga kasamahan namin. Maya maya mga tol ay pagkatapos ng mga hapunan dito, agad naman akong aalis mga tol. Pero hindi ko lang sabihin dito mga tol, paumanhin po, ay hindi ko sabihin kung kailan ko mag-akyat mga tol, para din naman sa safety natin. So nakontak ko si Buds, yung bayaw ko. Tinawagan ko sila. So nakaakyat na pa sila doon sa gubat mga tol, yung matirik na gubat. So yung inakyat nila Buds na bundok mga tol ay karugtong yun sa bundok na pinupuntahan namin, pero
mula doon mga tol, medyo distansya talaga mga tol, malayo pa. So, kung hindi lang sana kami umalis sa eryang yon at naagahan nilang pagpunta, ay magkita-kita sana kami. Pero yung tiningnan kong video nila, may kubo din sila na nakita. Pero yung kubo na yun mga tol ay hindi yun yung kubo na napuntahan namin. Kasi yung mga bundok kasi dito mga tol halos magkatulad lang talaga. Maliban na lang kung andun ka sa ilalim ng mga punong kahoy, kapag bababa ka doon sa may matirik na patungo ka doon sa may pangpang o sa bangin. Pero kung doon ka sa itaas, yun talaga ang makikita mo. O halos magkatulad lang talaga. Hindi naman ako pwede magtagal dito mga tol. Kailangan ko talaga makabalik kaagad doon sa kagubatan. Hindi ko matiis yung kalagayan ng aking mag-ina, kung kumusta na kaya sila doon, kung ano bang nangyari sa kanila. O sana ay ligtas pa rin yung mag-ina ko mga tol. Hindi ko talaga matatanggap kung may mangyari sa kanila. So, habang nandito ako sa baba mga tol, pinag-isipan ko talaga ng mabuti kung ano yung dapat kong gawin. So, kasi kung andun ako sa kagubatan mga tol, kung lalo na dito ako sa baba ngayon, kung iisipin ko ng lubos mga tol, parang malilito talaga ako. Halos hindi ko alam yung gagawin ko. Pero kaya yun, medyo binabalance ko yung isipan ko mga tol, dapat kong gawin, paano ko makuha o mailigtas yung mag-ina ko mga tol sa kamay ng mga kalaban. Sana ay walang nangyari sa aking mag-ina mga tol, kahit ganun yung mga kaganapan. Napait. Gawa tayo ng lalagyan ng sampayan ng gamit. So, mag-ikot-ikot muna ako dito mga tol, para alis yung mga bumabagabag sa aking isip. So hanggang ngayon mga tol hindi ko pa rin nakita yung alaga kong aso, pati yung pusa ko. Buti na lang hindi tumuloy yung ulan. Yung mga tol,
magandang hapon sa ating lahat po. So ingat po kayo parati at God bless po sa ating lahat.